What's up? It's the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang Chapter 339 ng Black Clover. Sa chapter na ito ay magbabalik na si Libe, mai-introduce na ang Healing Genius dito sa Land of the Sun, at ang pagtuturo nitong si Ichikayami kay Asta ng panibagong abilidad na magagamit niya sa pakikipaglaban kay Lucius Zogrades. Still, paus pa rin tayo sa pag-record natin ng video na ito, so bear with me again para sa chapter review natin na to ng chapter 339 ng Black Clover. Kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa Black Clover ay siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka ding updated sa recent timeline ng Black Clover. So without further ado, let's proceed with the topic. Konting recap mula sa previous chapter, which is Black Clover chapter 338, ay itinur na nga nitong si Ryudo Ryuya at ni Ichikayami na kapatid pala ni Yami Sukehiro itong si Asta sa Land of the Sun. At matapos yon ay accidentally na i-display nitong si Ichikayami ang paggamit niya ng kanyang unusual skills and technique na ginamit niya upang mapalayo ang mga mountain bandits. That has left Asta astonished sa mga pangyayari. Now proceeding naman sa chapter at hand, which is Black Clover chapter 339, ay makikita natin ang panibagong paggamit ni Asta ng kanyang anti-magic with the help of Ichikayami's lectures. Okay, so since sa previous chapter ay natapos tayo sa last panel kung saan ay hinahawakan itong si Ichikayami si Asta by the head and itinataas siya, magsisimula naman tayo sa current chapter sa first page sa continuation ng scene na yun, with Asta hindi pa rin nakapaniwala na may younger sister pala talaga ang kanilang Captain Yami, habang itong kapatid naman ni Yami na si Ichikayami ay nagre-reply sa kanya na wala din daw siyang pakialam sa napakalighalig niyang kapatid. Now I understand kung naguguluhan kayo dahil pareho ngang may Yami ang pangalan nitong si Ichika at ni Captain Yami, kaya mas maayos sanang tawagin nating Sukehiro na lang itong si Captain Yami. However, para sa mga bagong viewers natin medyo maguguluhan kayo sa transition ng names, kaya might as well tawagin na lang natin si Captain Yami ng Yami at ito namang kapatid niya ng Ichika. Going back to the panels, napansin itong si Ryudo Ryuya na nakakahalata na ang mga tao ng Land of the Sun na parang foreigner nga itong si Asta dahil sa kulay ng kanyang buhok. Dahil kung tatandaan natin, ang kulay ng buhok ni Asta ay ash gray, and it must be that ang mga tao sa Land of the Sun ay used to seeing black hair only tulad ni Yami, ni Ichika at nitong si Ryudo Ryuya. And one thing that add up to their suspicion, napansin nila na parang something is off sa kanang kamay nitong si Asta, since hindi na nga normal ang kanang kamay ni Asta and bigay na lamang ito ni Libe. Therefore, to avoid any further mess, hinawakan nitong si Ryudo Ryuya si Ichika at si Asta by his arms at tumakbo papalayo papunta sa isang lugar kung saan ay naroon naman ang healer na nag-heal kay Libe. And before nating talakayin kung sino ang healer na ito, makikita natin sa certain panel na ito na ang title ng ating chapter ngayon ay Heavenly Severance, which you'll know later kung bakit ito ang title ng chapter. As they enter this house, or should we call it shrine, may nakita agad itong si Asta sa bungad palabang na parabang bubbly or scale-looking creature with an eye na talagang nakapag-shock sa kanya. Pero as they open the door fully, nakita ni Asta ang napakaraming floating fish creatures na maaring parte ng healing magic, or should we say healing sorcery ng gentle-looking guy na nasa gitna ng lugar na ito. At this point ay inintroduce na nitong si Ryudo Ryuya kung sino talaga ang healer na ito, na nagngangalan namang Mikuria Fumito, ang recovery genius ng Yojutsu sa kanilang Land of the Sun. Habang idinudura naman ng isa sa mga fish-looking creatures itong si Libe, at sinasabi nitong si Mikuria Fumito na natagalan daw siya sa pag-heal kay Libe dahil ito ang pinakaunang beses na mag-heal siya ng creature na tulad niya. And though nabanggit dito ni Mikuria and pinirtain niya itong si Libe as a creature, hindi naman dito in-specify na isang devil talaga ang tingin nila kay Libe. With Asta being so grateful dahil kasama niya na ngayon si Libe at alam niyang nasa maayos na kondisyon na siya ngayon. Dahil na masyado daw siyang naging lonely dahil matagal silang hindi nagkasama. And si Libe naman nag-reply kay Asta ng "Me too" as if
hindi na ganun katigas ang puso ni Libe at para siyang isang tsundere type na demon na ngayon. With cheeks blushing as he speaks. At kung papansinin din nating mabuti, merong identical scar itong si Libe dito kay Asta na naidulot ng slash na ginawa ni Lucius back in their fight, which might have been caused ng Devil Union mode at pareho silang tinamaan physically ng ataking yon. Then matapos ang napaka-wholesome na reunion na yon ay pinaghanda sila nitong si Fumito ng isang meal na talagang na-appreciate ni Asta dahil hindi pa daw siya nakakakain ng potatoes na ito na katulad ng potatoes na nakita nila sa Hajj Village na kasing sarap ng kinakain niya ngayon. With Ryuya flexing na naman ang skills ng kanyang subordinate habang sinasabing itong si Fumito daw ay hindi lamang isang medical sorcery genius kung hindi isang cooking genius din. While Fumito naman humbly accepting the praise. However, habang kumakain ay tinamaan na naman ng PTSD itong si Asta habang sinasabi sa kanila na behind all this hospitality na binibigay nila sa kanya ay kailangan pa rin niyang bumalik sa Clover Kingdom. Tinatanong niya ngayon si Ryu kung meron daw ba't nalalaman itong si Ryu na paraan para makabalik na siya sa Clover Kingdom habang nagsasabi naman si Ryu na wala pa rin siyang magagawa kay Lucius kahit makabalik siya ngayon. While Asta persisted all the more habang sinasabing kahit na ganoon ay kailangan pa rin niyang subukan dahil walang ibang tutulong kila Sister Lily kung hindi siya makakabalik ngayon ay walang mangyayari. Ryu replied naman habang sinasabing may panahon pa rin naman daw dahil kung babalikan nga natin ang previous chapters ay may 7 days pa bago simulan itong sila Lucius Zografis ang Judgment Day. But since hindi na present si Asta sa scene nang i-declare yun ni Lucius Zografis ay hindi siya aware na may palugit pa silang 7 days. Asta continued in persisting to the point na nagalit at sinigawan pa nga niya itong si Ryu dahil paano daw ba nalaman ni Ryu na may panahon pa para mag-training ngayong malayo naman siya sa scene or malayo siya sa Clover Kingdom. We can say na ganito na lang ang reaksyon ni Asta ngayon dahil masyado na siyang nape-pressure. Sa isip ni Asta habang buhay o buong buhay niya ay wala na siyang ibang ginawa kundi mag-training. Kaya kumbaga feeling niya ay naabot niya na ang peak ng kanyang kakayahan. Kaya kahit pa mahabang panahon ang ibigay sa kanya ay hindi na siya lalakas pa. So instead na mag-antay na lamang na masira nitong si Lucius Zografis ang buong Clover Kingdom ay mas gusto niyang mag-try kahit na alam niyang hindi siya mananalo. But then here goes Ichika habang sinasampal si Asta ng sampal ng katotohanan. Habang sinasabing wala siyang pakialam kay Asta kahit mamatay siya ngayon. Subalit tinulungan siya ng kanilang shogun na si Ryuya. Tinanggap siya ni Ryuya with utmost hospitality despite ng mga nakikita at naririnig ng mga citizens ng Land of the Sun dahil as you know nga, ang mga foreigners daw ay nagiging source ng disasters. However, hindi yun pinansin ni Ryudo at tinulungan pa rin siya as well as Mikuria Fumito na ginawa ang lahat ng makakaya niya para lang ma-recover at ma-regenerate nila Asta at ni Libe ang mga damages na na-intake nila sa laban kay Lucius Zografis. Dahil kung papansinin, although binigyan ng permiso nitong si Ryu, itong si Asta na maging friendly at mag-act as though peers lang sila ng shogun na si Ryuya, masyado nang nagiging bastos ang dating nitong si Asta dahil sinisigawan at hindi niya na ginagalang si Ryudo. Considering na si Ryuya nga ang shogun o ang may pinakamataas na posisyon sa Land of the Sun. Sa sobrang inis ni Ichika dito kay Asta ay sinabi niya kay Astang kung itatapon lang ni Asta ang buhay niya matapos siyang tulungan ni Mikuria Fumito at ni Ryuya ay mas maigi pang patay na siya ngayon nitong si Ichika para hindi na masayang ang oras nila. Dinagdag pa niya na masyado daw inaabuso nitong si Asta ang mga kabutihan na ipinapakita sa kanya nitong dalawang individual na ito. Buti na lamang at na-absorb ng maayos ni Asta ang mga sinabi ni Ichika kaya within a small amount of time ay nagkaroon siya ng realization at pumayag na siya na ubusin na muna ang natitirang oras at panahon upang magpalakas para pagbalik niya ng Clover Kingdom ay may kaya na siyang itapat dito kay Lucius Zografis. Na ikinatuwa naman itong si Ryuya dahil kung iisipin wala naman talagang ibang may kakayahang tumapat ngayon kay Lucius Zografis kundi si Asta at sinabi niya with pure honesty na kung mananalo si Lucius Zografis kontra kay Asta sa huling pagkakataon ay lahat sila madadamay. Dahil with such overwhelming power nga ay hindi lamang malilimit sa Clover Kingdom or sa 4 Kingdom continents ang magiging sakop ng rule nitong si Lucius Zografis.
Then here we go, next panel ay dito na literal na magsisimula ang training arc. We can see sa background ang huge bamboo trees na nakahilera sa buong setting na talagang nagre-resemble ng Japan. Nabanggit dito ni Ryudo Ryuya na masyado daw malakas ang capabilities nitong si Lucius Zografis hindi lang in terms of magic power but also in physical strength. Dahil going back nga sa previous chapters ay na-absorb niya na fully ang lahat ng kapangyarihan ng Devil King na si Lucifero, which gave him an assumption na hindi talaga kakayanin nitong si Asta si Lucius Zografis kung mag-e-engage sila in a one-on-one fight. However, dito napapasok ang Heavenly Severance na tinutukoy kanina sa title ng chapter. But that's not all, time will also serve a vital part sa magiging laban na ito since hindi naman magtatagal ang Devil Union mode ni Asta kung tatapat siya kay Lucius Zografis na kahit gaano katagal ay kayang maglast. Ito ang pinakaunang pagkakataon na narinig ni Asta ang tungkol sa Heavenly Severance dahil wala din namang alam si Captain Yami tungkol sa teknik na ito since 13 years old pa nga lang siya nang mapadpad siya papunta sa Clover Kingdom. Kaya maaring hindi pa siya gaanong honed pagdating sa mga skills na nanggaling dito sa Land of the Sun, na maaring dahilan din kung bakit ang ilang skills and techniques na may di-display sa chapter na ito ay hindi din alam at hindi pa nagagamit ni Yami. Now, most of the skills and techniques na naidi-display at naipapakita sa universe ng Black Clover is mostly made up of magic power and requires mana in order to execute, excluding Asta syempre since alam naman natin isang anomaly si Asta. However, considering na nag-uusap tayo ngayon sa mga scenes na nagte-take place sa Land of the Sun, it's only normal na ang pag-uusapan natin dito ay sorcery power. And since ipapakita or ide-demonstrate ngayon nitong si Ichika kay Asta kung ano ang Heavenly Severance, ay umangal itong si Asta habang sinasabing wala daw siyang any amount ng mana at hindi niya kayang gumamit ng mga magic skills or magic power. Sinabi naman sa kanya nitong si Ryu na wag na muna siyang problema at panoodin na muna niya kung paano i-execute ni Ichika ang paggamit ng Heavenly Severance. Habang sinasabing i-focus at i-concentrate lamang ni Asta ang kanyang key sensing kay Ichika habang ginagamit niya ang Heavenly Severance. Continuing with the next panels, makikita natin si Ichika Yami overflowing with so much aura habang ina-explain naman nitong si Ryudo Ryuya kung ano talaga ang nangyayari. Sinabi niya na ang key ay ang flow ng vitality at ng energy na subconsciously ina-output ng mga tao upang magamit nila ang kanilang Yoryoku. Ngayon, ang Yoryoku ay isang parang tawag nila sa sorcery magic dahil hindi na nga sila tumutukoy ng magic power dito instead ng sorcery. Ngayon, tulad ng sabi natin kanina, mas gagamit tayo ng terms befitting the Land of the Sun. Kaya mas tatawagin natin ang mga paggamit nila ng abilidad ng Yoryoku instead ng magic power or mana abilities. Now, using all that key energy daw na ginagamit upang mag-output ng Yoryoku, kailangan i-concentrate to the utmost limit at i-focus into a certain part ng katawan ng isang user ang lahat ng kanyang key energy at i-release yun all in one shot, ay makakapag-create siya ng isang napakalakas na blow ng attack na tinatawag na Heavenly Severance. Now, with the slightest gesture and without even landing a physical contact sa bamboo tree, ay nahati ni Ichika Yami ang buong kawayan na ito with just a single blow, which has left Asta so surprised kung gaano kalakas na lamang ang magagawa ng paggamit ng Heavenly Severance na to. Ichika gazed upon Asta naman habang ina-explain at fineflex kung ano talaga ang nangyari. Saying na with the use of Yoryoku in this specific way, combined with her unnaturally fast speed ay nagkakaroon ng explosive na effect sa force na kanyang na-emit. At hindi na nagpatagal itong si Ichika at pinapagawa niya na ngayon kay Asta what she just did. Na ikinagulat naman ng healing genius na ito na si Mikuriya Fumito. Dahil as we can see, hindi naman actually siguro kayang gawin ito nitong si Fumito dahil nagpo-focus lamang siya sa aspect of recovery sorcery. At sinabi niya pa na hindi daw kayang i-pull off ito maging ng mga pinakamagagaling na sorcery users sa Land of the Sun. Only them in the 7 Ryuzen lang ang kayang gumawa ng ganitong abilidad. Which proves that this is an extraordinary abilities na elite lamang ang kayang maka-pull off. At maaring
Pinakita at pinagagawa lamang ito ni Ichika kay Asta para makita ni Asta kung gaano pa kalayo ang kaya niyang i-improve at para mas magpursige si Asta na mag-train. However, nagulat silang lahat nang tumingin sila kay Asta dahil si Asta ay para bang biglang naging out of space at may iniisip na napakalalim. Pabulong na sinasabi dito ni Asta na hindi daw niya naisip na gamitin ang key in that way at parang katulad daw ito ng ginagamit ng karamihan sa kanilang Clover Kingdom na mana skin. Or should we say mana zone as well, pero kung ikukumpara naman natin ang mana skin sa mana zone is mas malayo ang pinagkaiba. However, ngayong nasa kanya na ang kapangyarihan ni Libe dahil meron na siyang anti-magic power flowing within him ay maaring mai-pull off niya ito using anti-magic. So it's not an issue na of not being able to use magic dahil pwede naman niyang gamitin ang amount ng anti-magic niya para gayahin ang technique na ginawa nitong si Ichika. Habang sinasabi naman ni Ryuya na nasesense naman daw niya ang ki kaya nakita naman siguro niya kung ano ang ginawa nitong si Ichika at alam din naman daw niyang marunong gumamit ng ki itong si Asta. It's just hindi niya pa ito nagagamit sa particular na way na ginawa ni Ichika. Now going back to the previous panel na sinabi nitong si Asta na para bang mana skin ang ginagawa nitong si Ichika bago niya i-perform ang Heavenly Severance. It just came to me na para bang ang ki na nababasa nitong si Asta sa Clover Kingdom ay ang mismong mana din. At ngayong nandito sila ngayon sa Land of the Sun ay napapansin naman niya ang nag-o-overflow na ki din na ginagamit naman ng mga tao sa Land of the Sun upang i-perform naman ang sorcery magic or sorcery power rather. Ngayon kung papansinin natin, parang pareho lamang ng ki na nakikita itong si Asta sa Clover Kingdom at sa Land of the Sun. It's just that he was made to interpret na ang ki ay different sa mana. Now could this be na ang ki ay ang very source ng sorcery power at ng magic power? At hindi lamang ma-distinguish nitong si Asta kung anong pinagkaiba since hindi naman talaga niya alam kung ano ang feeling ng magkaroon ng mana amount sa katawan. Regarding naman kay Yami Sukehiro, maaring hindi pa niya na-experience na gumamit ng sorcery power kaya hindi din niya ma-distinguish ang pinagkaiba ng ki sa mana dahil masyado pa siyang bata nang mapadpad siya sa Clover Kingdom. Pero we don't know about that yet so we might as well not state anything para hindi magkaroon ng confusion sa mga viewers. Pero continuing sa panels, sinabihan na nga nitong si Ryu si Asta na ito na ang turn niya para i-perform ang paggamit ng Heavenly Severance. Instead of using ki para ma-output ang Yoryoku ay finocus at kinonsentrate niya ang lahat o maaring partial amount ng kanyang anti-magic powers into a single part of his body and specifically his right hand. He launched an attack into a certain bamboo tree. However, walang nangyari at habang nakatingin itong si Mikuriya Fumito ay nasabi niyang as expected walang nangyari dahil alam naman niyang hindi ito kayang i-pull off ng kahit na sinong tao lamang dahil ang mismong Ryuzen 7 lang ang kayang gumawa nito. However, in the next panel makikita nating unti-unting nalalanta ang bamboo tree habang ang pagkalantang ito ay nagmumula sa pinakagitna ng bamboo tree na para bang ang ginawang atake ni Asta ay nagdulot lamang ng konting crack na unti-unting gumagapang hanggang sa malanta ang buong bamboo tree. Gulat na gulat ngayon itong si Mikuriya Fumito at si Ichika Yami dahil despite knowing na hindi kayang i-pull off ni Asta ang feat na ito ay nag-create pa to ng isang napakapanibago and unique na effect sa bamboo tree. While ito namang si Ryuya ay hindi nagulat at masayang masaya pa habang ina-explain na hindi daw supposedly dapat malanta ang bamboo tree na ito dahil ang bamboo trees daw na ito ay nagbubunga at lumalaki sa pamamagitan ng Yoryoku. It was at this moment na marirealize nyo na talagang pinagawa ito nitong si Ryuya kay Asta dahil alam niyang kaya niya itong gawin at maaring na-force niya na agad sa kanyang kanang mata na magagawa talaga ito ni Asta. Sinabi dito ni Ryuya na meron na daw pundasyon itong si Asta para mas maging mas malakas at binanggit niya din na hindi talaga tumama ang paggamit nitong si Asta ng kanyang Heavenly Severance. So it means na hindi tumama ang atake ni Asta pero nag-wither pa rin ang bamboo tree. Paano na lamang kung tinamaan pa mismo ni Asta ang bamboo tree? Maaring nahati ito at sa pagkahati ay saka doon magsisimula ang pagkalanta. With all that praise ay sinabi pa nitong si Ryuya kay Asta na from here on,
ay mas makakapag-gain pa siya ng more experience at mas lalakas, which means na magpapatuloy ang power up ni Asta even after the 1.5 year time skip. Asta can't believe what just happened at sa pagtingin niya dito kay Ichikayami ay naramdaman niya lamang ang pure gratefulness habang sinasabi kay Ichika na thank you, because of you I can still be strong. Ichikayami naman, despite being a cold-hearted woman, makikita natin sa kanyang facial expression na talagang namamangha siya ngayon kay Asta at para bang willing na siyang tanggapin si Asta as her disciple after seeing kung anong potensyal talaga ang kayang gawin ng kakayahan nitong si Asta. Ending chapter 339 ng Black Clover with Asta saying, I'm counting on you. Isang napakagandang chapter na naman ng Black Clover na kung saan ay nai-highlight ang paggamit ng Heavenly Severance na though hindi pa perfectly nagagamit ni Asta, at least ay alam niya na kung paano gawin. And surely with just a short span of time ay mamamaster niyo na rin ito. And don't forget, sa sinabi nitong si Ryuya, hindi lamang ang Heavenly Severance ang mga matututunan ni Asta sa arc na ito. Dahil kung babalikan natin ang isa sa mga dialogue na binitawan nitong si Ryuya, sinabi niya na from here on ay makakagain pa ng mas maraming experience itong si Asta. It only means na mas maraming skills and abilities ang kanyang matututunan. Surely this training arc will give Asta a huge power up. And ang only difference lamang ay hindi magkakaroon ng time skip para sa training arc na ito. Tulad ng nakita natin kanina, maaring i-display at ipakita ang lahat ng matututunan na mga skills, abilities and techniques nitong si Asta dito sa training niya sa Land of the Sun. Considering na ito na nga ang last arc para sa series, kaya hindi na nila mahamadaliin ang mga mangyayari para sa series na to. And tulad ng mga sinasabi natin sa latest chapters ng Black Clover, maaring sa pagtatapos ng training arc ni Asta dito sa Land of the Sun ay matapatan niya na, or maaring at least ay magkaroon na siya ng chance laban kay Lucius Zografes. Dahil kung ang unang teknik pa lamang na natutunan niya na Heavenly Severance na ginamit nitong si Ichika laban sa mga bandits ay napakalakas na, paano na lamang kung marami pa siyang matutunang skills na on the same level nitong Heavenly Severance. And what's more, paano na lamang kapag natutunan pa nitong si Astang gumamit ng foresight, which is feasible lamang kung ibibigay nitong si Ryuya ang kanyang right eye sa kanya. Na I think mangyayari talaga dahil wala naman silang ibang maitatapat kay Lucius Zografes kung hindi itong si Asta. Dahil anti-magic nga is the only thing that can counter time. On the other hand naman, ano nga ba ang mga preparation na ginagawa ni Lucius Zografes as the Judgment Day comes closer? Could it also be na sa next chapter ay makita na natin ang duel na magaganap sa gitna ni Lucius Zografes at ni Yuno Greenberial? That might be, so siguraduhin nyong updated kayo sa mga mangyayari para sa next chapter. Ngayon, kung nagustuhan mo ang ating chapter release review para sa chapter 339 ng Black Clover, ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at naring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na rin updated sa recent timeline ng Black Clover. Yun lamang ang lahat para sa chapter review natin ng Black Clover chapter 339. I hope you had a great time watching the video. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you in the next one.